8 kilowatt DE brand hybrid inverter, pre-installed, pre-assembled, bound to Coronadal City. Pre-installed, pre-assembled by Hanem Solar Products. The model of DE hybrid inverter here is 8 kilowatt SG05. So yung pre-assemble namin, gumagamit kami dito ng 100 amps terminal block for the AC input. Ito may label. Ito AC output papunta sa load. Ito yung connection natin ng PB array 1 at PB array 2. May corresponding label na rin, at ito yung ground. So dito sa protection devices, meron tayong ditong DC breaker for PB string 1, DC breaker for PB array 2, DC SPD for PB array 1, DC SPD for PB array 2. We installed here AC over and under voltage protection device para sa AC input at AC output. Mayroon ditong AC breaker din sa AC input, mayroon ding AC breaker sa AC output. AC surge protection device, then external ATS MTS. Saka dito gumagamit tayo ng DC MCCB breaker heavy duty. So sir, yung una mong gagawin kung ma-receive mo na yung pre-assembled mo, bali install mo yung battery cable, correct polarity. Observe mo yung correct polarity, bali positive at saka negative. Itong battery cable kasama na rin sa order mo. Connect mo sa battery mo na LVFU. Ito rin yung positive at saka negative. Itong BMS communication cable mo sir, bali install mo lang siya sa CAN port dito sa battery. Ito connected na rin sa loob, yung CAN port BMS com cable. So kung na-install mo na yung battery mo correctly, dito i-connect mo rin yung solar panel mo. Bali, before mo i-connect dito yung solar panel, observe mo muna yung correct polarity by using your voltage tester. Before you connect your panel, dapat sure mo na tama yung polarity. Ganon din dito sa AC input. Gamit ka ng live tester sa pag-connect mo ng grid power dito. Observe the line, the live power versus neutral. Saka dito, connect mo yung grounding wire mo. At saka gawa ka ng grounding rod para properly grounded yung setup natin. So, ang unang, kung na-connect mo na lahat, panel, battery, yung unang i-on sa system is itong battery mo. Bali, switch on mo yung battery mo. Saan ba yung power switch? Ito. Ayan. Wait ka lang ng ilang seconds na mag-stabilize yung power ng battery. Then if yung na-on na yung battery mo, next to on is yung battery breaker. Pagka-on ng battery breaker mo, next to on is yung power switch ng DE. Ayan sa gilid. I-switch on mo lang. Pag na-on mo na yung switch ng inverter, wait lang tayo ng mga ilang seconds para ma-detect ng inverter yung battery natin. Automatic detect na rin yung BMS communication cable nyan, CAN to CAN port. Ayan, so detected na siya. Bali na-set namin na rin namin lahat yung parameter settings nito. Bali plug and play na lang po ito pagdating sa inyo. I-connect mo lang yung mga dapat mo i-connect dito sa setup. So ngayon i-test natin. Bali i-on natin yung AC input. Itong indicator na mayroong grid power. Ayan. So naka-on na yung AC input power from the grid. So tingnan natin dito sa ito yung indicator ng icon ng grid power natin. So makikita natin yung information mamaya pag na-detect na siya.
Meron lang yung delay around maybe 30 to 60 seconds. Ayan. So, detected na yung grid natin. Yung grid natin is 60 Hz. 238 volt, 228 volts. Tapos, i-on natin yung AC output ng inverter. Ayan. Pagka-on ng AC output, automatic lumipat yung external ATS natin sa solar kasi solar priority mode siya. So, ito yung indicator na working yung AC output ng inverter natin. Ito, nagre-reading siya. AC output, ito may reading na rin, 231 volts. So, tama. Bali dito rin, mababasa mo yung total power consumption ng house mo. I-multiply mo lang itong voltage at saka amp rating niya. So, okay nang lahat. Your inverter is properly working. At saka na-test naman natin lahat. So, thank you for trusting Hanem Solar Products, shop and warehouse location, Tisa, Roa City, Capiz.